Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas. Sa araling ito, ating maipaliliwanag ang mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas at maipapakita rin ang pagpapahalaga sa kalayaan at katapangan ng mga Pilipino. Handa ka na ba? Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga Pilipino ay may sariling pamahalaan, relihiyon at kultura. Ngunit nagbago ito nang dumating ang mga manlalayag mula sa Europa sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Ang paglalayag ni Magellan. Sino si Ferdinand Magellan? Si Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes sa Espanyol ay isang Portuges o taga-Portugal. Bata pa lamang siya ay pangarap na niyang makapaglayag sa buong mundo. Sa edad na 25 taon, nakasama na siya sa mga ekspedisyon sa Africa at Asia. Dahil sa dami ng kanyang karanasan, nabuo sa kanyang isipan na mararating niya ang silangan o ang Asya sa pamamagitan ng paglalayag patungong kanluran. Noon, ang mga Europeo ay naniniwalang sila ang nasa gitna ng mundo. Ito ay tinatawag na Eurocentrism o Eurocentric, pananaw na ang Europa ang sentro ng mundo. Ang mga bansang Europeo tulad ng Portugal at Espanya ay naghangad na makapunta sa silangan upang marating ang Moluccas o mas kilala sa tawag na Spice Islands upang makakuha ng mga rekursong mahalaga gaya ng mga spices o panimpla, ginto at mamahaling kalakal. Ang panukala ni Magellan. Nais ni Magellan na makapaglingkod sa kanyang bayan kaya nag-alok siya ng serbisyo kay Haring Manuel I ng Portugal. Ipinaliwanag niya na maaaring marating ang Asya sa paglalayag patungong kanluran. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng hari kaya siya ay nalungkot at umalis sa Portugal. Lubhang dinamdam ni Magellan ang di pagkilala ng hari ng Portugal sa kanyang nalalaman at kakayahan. Ito ang nagtulak sa kanya upang lisanin ang kanyang bansang sinilangan at magtungo sa Espanya. Nanatili pa rin sa kanyang puso ang planong maglayag, ngunit sa pagkakataong iyon ay buo na ang kanyang pasya at ito ay kanyang gagawin para sa hari ng Espanya. Lumipat si Magellan sa Espanya at humarap kay Haring Carlos I. Muling ipinaliwanag ang kanyang balak at nakumbinsi ang hari na suportahan ang ekspedisyon. March 22, 1518, inaprubahan ni Haring Carlos I ang kanyang paglalayag. Ang ekspedisyon ni Magellan. Binigyan si Magellan ng 5 barkong pinangalanang Trinidad o siyang pinunong barko o flagship, Concepcion, Santiago, San Antonio at Victoria. Kasama niya sa paglalayag ang halos 300 tauhan, kabilang dito sina Antonio Pigafetta na siyang magsisilbing tagapagtala ng mga pangyayari sa ekspedisyon at si Padre Pedro de Valderrama na siya namang magpapalaganap ng Kristyanismo o Katolisismo sa mga matutuklasang lupain. Noong September 20, 1519 ay nagsimulang maglakbay sina Magellan mula sa Sanlúcar de Barrameda sa Espanya patungo sa silangang baybaying dagat ng Timog Amerika. Sa kanilang pagpapatuloy ay natuklasan nila ang isang kipot na ngayon ay kilala sa pangalang Kipot ni Magellan o Strait of Magellan. Ang kipot na ito ay isang makitid na anyong tubig na nag-uugnay sa karagatang Pasipiko at karagatang Atlantiko.
Hindi biro ang naranasan ng grupo ni na Magellan sa kanilang paglalakbay. Nakaranas sila ng matinding hirap dahil sa matinding lamig, hagupit ng bagyo, pagkaubos ng pagkain, pagkakasakit at gayon din ang pag-aalsa ng ibang mga tauhan. Sa kabila ng matinding hirap, ay nagpatuloy sa paglalakbay sina Magellan hanggang marating nila ang pulo ng Guam noong March 6, 1521. Nang marating nila ang pulo ng Guam noong March 6, 1521, tinulungan sila ng mga katutubong Chamorro sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain at inumin. Noong una, tinawag ni Magellan ang mga pulo bilang Islands of Sails o isla ng mga manlalayag dahil sa maraming bangkang may layag. Kalaunan, tinawag niya itong Islas de los Ladrones o mga pulo ng magnanakaw dahil pinagnakawan sila ng mga katutubo. Ang pagdating ni Magellan sa Samar, 1521. March 16, 1521 ng madaling araw, natanaw ng mga tauhan ni Magellan ang pulo ng Samar. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang March 17, 1521 nang marating nila ang pulo ng Humonhon. Walang tao sa Humonhon ngunit March 18 nang dumating ang 9 na katutubo mula sa saluan na nagdala ng pagkain at inumin. Ito ay tanda ng mainit na pagtanggap ng ating mga ninuno. Sanduguan sa Limasawa. Makalipas ang ilang araw ay nilisan ni na Magellan ang Humonhon at mula rito ay narating nila ang Limasawa. Sa lugar na ito, nakadaupang palad ni Magellan si Raha Kulambu, pinuno ng Limasawa, at ang kapatid nitong si Raha Siagu. Bilang tanda ng pagtanggap at pakikipagkaibigan, ay nagsagawa ng sanduguan sina Magellan at ang magkapatid na Raha Kulambu at Raha Siagu noong March 29, 1521. Ang sanduguan ay isang kasunduan ng pagkakaibigan na ginaganap sa pamamagitan ng paghalong dugo ng dalawang tao bilang simbolo ng tiwala at pagkakaisa. Unang misa sa Pilipinas. March 31, 1521, ito ay araw ng muling pagkabuhay ni Kristo, iniutos ni Magellan kay Padre Pedro Valderrama na magdaos ng misa sa tabi ng dagat ng Limasawa. Pagkatapos ng misa, itinayo ni Magellan sa tuktok ng isang burol ang isang krus na kahoy bilang tanda ng pagpapailalim ng kapuluan sa kapangyarihan ng Espanya. Pagkatapos nito, ayon kay Pigafetta, sinambit nila ang Ama Namin at ang Ave Maria sa harapan ng krus kasama sina Raha Kulambu at Raha Siagu. Tinawag ni Magellan ang lugar na ito na Archipelago ni San Lazaro o Archipelago of Saint Lazarus. Makalipas ang ilang araw, sinamahan ni Raha Kulambu sina Magellan sa paglalayag hanggang sa marating nila ang Cebu noong April 7, 1521. Namangha sila sa kagandahan at kasaganaan ng lugar. Malugod silang tinanggap ni Raha Humabon at nagkaroon ng sanduguan bilang tanda ng pagkakaibigan. April 14, 1521 naman nang maganap ang unang pagbibinyag sa Pilipinas. Si Raha Humabon ay bininyagan bilang Carlos at ang kanyang asawa bilang Juana bilang parangal sa hari at reyna ng Espanya. Ipinagkaloob rin ni Magellan kay Juana ang imahe ng Santo Niño at nagtayo sila ng krus sa Cebu bilang tanda ng Katolisismo. Ang kabayanihan ni Lapu-Lapu. Sino si Lapu-Lapu? Si Lapu-Lapu ay isang katutubong pinuno o datu sa Mactan, Cebu. Siya ang itinuturing na unang bayani ng Pilipinas dahil siya ang unang nakipaglaban laban sa mga mananakop na Espanyol.
Hindi tinanggap ni Lapu-Lapu ang kapangyarihan ng mga Espanyol at tumanggi siyang magpasakop kay Magellan at sa hari ng Espanya. Ipinakita niya ang katapangan, kalayaan at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Noong April 27, 1521, naganap ang labanan sa Mactan kung saan tinalo ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma si Ferdinand Magellan ang pinuno ng ekspedisyong Espanyol. Napatay si Magellan sa labang ito. Hindi lahat ng mga katutubo ay nasiyahan sa pagdating ng mga Espanyol. Sa pulo ng Mactan, sa pamumuno ni Lapu-Lapu ay hindi kinilala ng kanilang mga ninuno ang kapangyarihan ng Espanya. Sa pangyayaring ito, nagalit si Magellan sapagkat para sa kanya, ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa makapangyarihang hari ng Espanya. Sa pag-aakalang matatakot sa kanya si Lapu-Lapu at ang nasasakupan nito, ay nagpasya si Magellan na salakayin ang pulo ng Mactan kasama ang mga katutubo ng Cebu noong April 27, 1521. Ipinasunog ni Magellan ang mga bahay ng mga katutubo na lalong nagpagalit sa kanila. Hindi natakot sina Lapu-Lapu, sa halip buong tapang nilang nilabanan ang mga dayuhan gamit ang mga katutubong sandata laban sa mga bakal na espada at armas ng mga Espanyol. Mababaw ang tubig noon sa Pampang, kaya't hindi makadaan ng malapit sa Pampang ang mga barko. Dahil dito, nagsilusong sa tubig ang mga Espanyol sa kanilang pagnanais na marating kaagad ang Pampang. Subalit sa kanilang paglapit sa Pampang ay sinalubong sila ng mga pana at palasong may lason ng mga katutubo. Sa labanan, nasugatan at napatay si Magellan, ang kabayanihang ipinamalas ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan, ang kauna-unahang tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga mananakop bilang pagtatanggol sa kanilang kalayaan. Ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Mga ekspedisyon pagkatapos ni Magellan. Sa pagbabalik ng barkong Victoria sa Espanya, natuwa si Haring Carlos I at nagpatuloy sa pagpapadala ng mga ekspedisyon. Ang ekspedisyong nasimula ni Magellan ay nasundan pa ng maraming beses. Kabilang sa mga ito ang ekspedisyon ni Juan Garcia Jofre de Loaiza noong 1525, ang ekspedisyon ni Sebastian Cabot noong 1526, ang ekspedisyon ni Alvaro de Saavedra noong 1527, at ang ekspedisyon ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1542. Ang tatlong naunang ekspedisyong ipinadala ni Haring Carlos I ay pawang nabigo sa kanilang pagnanasang masakop ang kapuluan. Samantalang ang ekspedisyon ni Ruy Lopez de Villalobos ay nakarating sa Sarangani na nasa timog ng Mindanao. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ay narating din ng kanilang grupo ang mga pulo ng Samar at Leyte noong 1543. Ang ekspedisyon ni Villalobos ang nagbigay sa lugar ng pangalang Filipinas bilang parangal kay Prinsipe Felipe II na magiging hari ng Espanya. Ang pangalang Las Islas Filipinas ay ipinangalan sa buong arkipelago pagkalipas ng ilang panahon. Hindi nakapagtatag ng pamayanang Espanyol sa bansa si Villalobos, subalit siya ay laging maaalala sa kasaysayan sapagkat ang pangalan ng ating bansang Pilipinas ay sa kanya nagmula. Si Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas. Sino ba si Miguel Lopez de Legazpi? Si Miguel Lopez de Legazpi ang kauna-unahang gobernador-heneral ng Pilipinas. Itinatag niya ang unang pamahalang kolonyal sa bansa.
Sa pagkakaluklok ni Haring Felipe II bilang hari, ay muling nagpadala ang Espanya ng ekspedisyon sa Pilipinas sa kabila ng sunod-sunod na pagkabigo ng mga unang ipinadala rito. Hinirang ni Haring Felipe si Miguel Lopez de Legazpi na mamuno sa ekspedisyon at si Padre Andres de Urdaneta naman ang napiling pangunahing nabigador at tagapayong espiritual. Mahalaga ang ekspedisyon ni Legazpi sapagkat nangunguna sa mga layunin nito ang pagtatatag ng permanenteng pamayanan sa Pilipinas at ang pagpapalaganap ng Kristyanismo o Katolisismo. Pagdating sa Cebu ni Legazpi. Noong February 13, 1565, dumating sina Legazpi sa Cebu, subalit hindi naging maganda ang pagtanggap sa kanila ng mga katutubo rito. Lumipat sila sa karatig lugar hanggang sa marating nila ang Bohol. Malugod silang tinanggap dito at nakipagsanduguan si Legazpi kay Raha Sikatuna, ang pinuno ng Bohol. Mula sa Bohol ay bumalik muli si Legazpi sa Cebu noong April 27, 1565, ngunit nakipaglaban sa kanya si Raha Tupas, ang anak ni Raha Humabon. Natalo si Raha Tupas at napilitang umurong ang mga katutubo at tumakas sa mga kabundukan. Isang mahusay na diplomatiko si Legazpi, kinaibigan niya ang mga katutubong Cebuano na siyang naging dahilan upang sila ay bumalik sa kani-kanilang tahanan. Nahikayat niya ang maraming katutubong maging Katoliko kabilang si Raha Tupas. Nakuha niya ang tiwala at suporta ni Tupas kaya naging madali para sa kanya ang magtatag ng pamayanang Espanyol sa bansa. Ang Cebu ang naging kauna-unahang pamayanang Espanyol sa Pilipinas. Kalaunan, tinawag itong Villa del Santísimo Nombre de Jesus o lungsod ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Pagsakop sa Maynila ni Legazpi. Nagtungo rin ang grupo ni Legazpi sa Maynila na sentro ng kalakalan sa Kapuluan ng Luzon. Ito ay pinaninirahan noon ng mga Muslim sa pamumuno ni Raha Lakandula sa Tondo at Raha Sulaiman sa Maynila. Sa isang labanan, natalo ng mga Espanyol sa pamumuno ni Martin de Goiti si Raha Sulaiman na ayaw pa sa ilalim sa kapangyarihan ng mga ito. Nang sumunod na taon, si Legazpi naman ang sumalakay sa Maynila. Nakita ni Lakandula ang lakas ng hukbo ng mga Espanyol. Sinalubong niya ang mga ito at pinakitunguhan ng maayos. Hinimok ni Lakandula si Raha Sulaiman na tanggapin na ang pamamahala ng mga dayuhan. Kaya noong June 24, 1571, ganap nang nasakop ni Legazpi ang Maynila at siyang ginawang punong lungsod ng Pilipinas. Ipinagpatuloy ni Legazpi ang pananakop sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Siya ang tinaguriang kauna-unahang mananakop at gobernador general ng Pilipinas. Itinatag niya rin ang unang pamahalang kolonyal sa bansa. Ang paglalayag ni Ferdinand Magellan at ang pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng ating bansa. Sa kanyang pagdating noong 1521, nagbukas ng bagong yugto ng pakikisalamuha sa mga dayuhan at paglaganap ng Kristyanismo. Gayunman, ipinakita rin ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga mandirigma sa labanan sa Mactan ang matinding tapang at pagmamahal ng mga Pilipino sa kalayaan at kasarinlan. Sa pagdating naman ni Miguel Lopez de Legazpi, tuluyang naitatag ang pamahalang kolonyal ng mga Espanyol sa bansa. Sa kabuuan, ang mga pangyayaring ito ay naging simula ng mahigit 3 siglong pananakop, ngunit ito rin ang nagbunsod sa pag-usbong ng pambansang kamalayan at pagkakaisa ng mga Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan.
Abangan sa part 2 ng ating aralin ang mga iba't ibang gawain at tanong na susubok sa inyong kaalaman tungkol sa pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas. Huwag mawawala mga bata, sabay-sabay nating tuklasin kung gaano kaimportante ang ating kasaysayan. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.